Kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Isasama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na nasalanta ng nagdaan na bagyo. Nakakadalawa na ho yung medyo malakas, At talagang nandoon yung pagkasira ng kabuhayan, pagkasira ng tahanan, pagkawala ng buhay. At ito din nakaraang araw, isasama din natin sa ating mga panalangin yung mga kapatid natin na naapektuhan ng malakas na lindol doon sa Cebu. Yung mga kapatid natin na nagdadalamhati sapagkat nawalan sila ng mga mahal sa buhay sa mga panahong ito ng pagsubok, sa panahong ito ng trahedya. Ang tanging magagawa natin ay ipagdasal natin sila. At kung meron tayong kakayahan na tumulong at magbigay ng tulong sa kanila bilang isang simbahan, ay gagawin natin. Minsan po, nung panahon ng gera, na ang Maynila ay halos nasira sapagkat ito ay binomba at nandoon na halos wala ka nang makitang nakatayong building nung panahon na iyon. Merong isang tao na naupo doon sa ibabaw ng halos bumagsak na mga building dahil doon sa mga bomba. At yun po ay malapit na ang Pasko nung kapanahunan na iyon. Kaya nga nakagawa siya ng isang himig, isang kanta nung kapanahunan na iyon. At ang sabi nung lyrics ay, isang gabing payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala ay nakatingin at nakamasid. Isang gabing payapa, isang gabing tahimik. Mga kapatid, dito ko po sinimulan yung ating pagninilay ngayon sapagkat marahil ang nagtatanong, sa kabila ng lahat ng mga trahedya, sa kabila ng lahat ng lindol, ng mga pagbagyo, pagbaha, pagkawala, sa lahat ng mga sakuna, marahil may tatanong natin, Father, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa tagpong ito ng ating buhay? Kayo ba, naitatanong nyo ba yon? Kapag halimbawa kayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kapag halimbawa sunod-sunod na, hindi ka pa natatapos doon sa isa, meron na namang isa. Hindi ka pa nga nakakatayo doon sa isa, meron na namang panibago. Tila baga sasabihin mo, Lord, teka, mahina ang kalaban. Lord, teka, hindi ko na kaya. Lord, sandali lang. Hindi pa ako nakakatapos doon sa isa, meron na naman. Alam niyo mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon, ganyan po si Propeta Habakuk. Umiiyak siya sa Diyos at nakatingin siya doon sa karamihan ng mga structure, mga building na nawasak din nung panahon na yon. At halos sunod-sunod na. Tila baga sinasabi niya sa Diyos, Lord, katatapos lang namin sa mga Persian, katatapos lang namin sa mga Chaldeans, ngayon Babylonians naman ang sumasakop sa amin. Hindi pa nga kami nakakatapos doon sa kabila, meron na namang isa. Sabi nga niya sa ating first reading ngayon, How long, O Lord, I cry for help. Panginoon, umiiyak na kami dito. Nasaan ka sa sandaling ito ng aming buhay? Nasaan ka sa sandaling ito ng pighati? Nasaan ka sa sandaling ito na kami ay naghihirap? Mga kapatid, siguro ito yung maging tanong natin bilang pagninilay natin ngayong linggong ito. Sapagkat maraming mga kapatid tayo ang dumadanas ng mga paghihirap at pagsubok sa sandaling ito ng buhay. At marahil maganda maging tanong, paano ba natin masusustain yung pananampalataya natin? Yung ating faith sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay. Hayaan niyo pong tulungan tayo na mga pagbasa natin ngayon at ang pagdiriwang natin ng buwan ng Santo Rosario. Ngayon po ay buwan ng Oktubre. At alam natin na yung buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario, ng pagdarasal natin ng Santo Rosario. Paano ba natin mapapanatiling matatag ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trahedya, sa kabila ng mga sakit na pinagdaraanan natin sa ating buhay? Una po, tutulungan tayo ni Habakuk
Si Habakuk, katulad ng binanggit ko po sa inyo, ang konteksto ni Habakuk ay nandoon na sila ay bumagsak ang Israel. Sinakop sila ng mga dayuhan. At doon wala silang hari, wala silang dignidad, wala silang kahit ano paman. Subalit si Habakuk nakatingin doon sa kalayuan, sa kalaliman, sa lahat ng mga nawasak. At doon siya'y umiiyak at nagsasabi sa Diyos, Panginoon, nasaan ka? Nasaan ka sa sandaling ito ng aming buhay? At alam niyo mga kapatid, si Habakuk, punong-puno pa rin ng pag-asa. Sapagkat alam niya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Pag-asa, ito na lamang ang ating kinakapitan. Diba sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat, kailanman hindi tayo binibigo ng pag-asa. Ang pag-asa, ito ang meron tayo sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya nga ano ang sabi sa ating unang pagbasa ngayon? Isulat mo sa bato yung iyong pangitain para na sa ganon maalala mo at ipaalala mo parati sa iba na ang Diyos ay laging kapiling natin, kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Yun po yung una, may pag-asa. Ito yung magpapanatili sa ating pananampalataya. Pangalawa, sa ating namang ikalawang pagbasa ngayon, narinig naman natin si San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na sinasabihan siya, dapat magkaroon siya ng lakas ng loob. Courage. Kalakasan ng kalooban. Magpakatatag ka na sa kabila ng lahat ng mga pinagdaraanan natin sa buhay, dapat manatili kang matatag. Di ba kapag halimbawa meron tayong kapatid na dumaraan sa mga pagsubok ng buhay o kaya halimbawa ay nangungulila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, ano ang sinasabi natin? Magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Kayo, matatag ka ba? Matatag ka ba? Kapag halimbawa dumadaan na tayo sa mga pagsubok ng buhay, hanggang saan ang ating katatagan? Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, yung katatagan na yon, ang magbibigay sa atin ng katatagan ay hindi lamang pansarili natin, sapagkat tayo mga mahihina, kinakailangan na may nagpapatatag sa atin. May mga tao na tutulong sa atin. May mga tao na yayakap sa atin. May mga tao na aakay sa atin para tayo'y manatiling matatag. Magpakatatag tayo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, sinasabihan naman tayo ng tiwala. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinasabihan siya, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan mo po yung aming pananampalataya. At mga kapatid, tandaan natin, yung faith, yung pananampalataya, isa po ito sa theological virtue. Anong ibig sabihin nun? Ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya nga, kapag yung faith, hope, and love, kinakailangan natin, dasalin din natin yung dasal ng mga apostol. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo po ang aming pag-ibig. Dagdagan mo po ang aming pag-asa. Sapagkat kami nawawala na ng pag-asa, nawawala na ng pag-ibig, nawawala na ng pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, sa ating pagsasabuhay ng lahat ng mga utos ng ating Panginoon, tandaan natin, tayo'y mga lingkod ng Panginoon. Ginagawa lang natin kung ano man ang nararapat. Diba? Sabi nga dito sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, yung lingkod, yung alipin, diba? Hindi naman kapag ikaw ay alipin at ikaw ay nagpastol, pag uwi mo ng bahay, hindi ka naman ipaghahain ng amo mo at sasabihin sa iyo, kumain ka na dyan. Diba? Ano sabi dito? Kung hindi, papakainin muna yung kanyang amo, ipaghahanda muna yung kanyang amo, at pagkatapos nun, at saka lamang siya kakain. Bakit? Sapagkat yun ang isang lingkod. Yun ang isang tagapaglingkod ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo.
At tayo raw bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat ganun din sa ating Panginoon. Tayo walang maipagmamalaki sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo lingkod lamang ng Diyos. Mga kapatid, sa ganitong diwa natin papasukin ang Santo Rosario. Bakit nga ba tayo nagdadasal ng Santo Rosario? Kayo ba, nakakapagdasal pa ba kayo ng Santo Rosario? Sinasabihan tayo ngayong panahong ito ng Oktubre, araw-araw tayo dapat nagdarasal ng Santo Rosario. At sa pagdarasal natin ng Santo Rosario, ito'y punong-puno ng pag-asa, ng katatagan, at ng tiwala sa Diyos. Yung tatlong bagay na pinagnilayan natin kanina, ito rin po ang kaloob sa atin ng Santo Rosario. Sapagkat ang Rosario ay nagdadala sa atin sa malalim na pagkakakilala at pagkaunawa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay pagninilay natin sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, sa sandali na tayo ay may Santo Rosaryong hawak, nandoon na ating ipinapahayag ang Diyos ang ating pag-asa. Kapag tayo may Santo Rosaryong hawak, sa sandali na tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ito ay ating kalakasan. Courage, ika nga, nagpapalakas sa atin kapag meron tayong Santo Rosaryong hawak. Ipinapahayag natin, may tiwala tayo sa Diyos at ginagawa lamang natin ang lahat ng ito sapagkat tayo'y lingkod ng Diyos. Halina mga kapatid, halinang sama-sama nating patatagin ang ating pananampalataya. Malay mo, yung katabi mo ngayon, nanghihina pala sa pananampalataya, baka kinakailangan nating palakasin. Tatlong bagay ang pinagnilayan natin ngayong umaga. Paano natin papalakasin ang ating pananampalataya? Kinakailangan nandoon ang pag-asa. Kinakailangan natin ng katatagan at lakas. At pangatlo, tiwala sa Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsitayo ang lahat.